10:00 na naman at oras na para sa isang kwentong hindi ka patutulugin. Ito ang 10 o'clock stories. Sa lungsod ng Manaus, Brazil, isang lugar na matagal nang nilalamon ng kahirapan, droga at marahas na krimen, may isang lalaking naging simbolo ng takot at hustisya. Atin nang simulan ang kwento ni Francisco Wallace Souza. Sa telebisyon, kilala siya bilang Wallace Souza, isang agresibong TV host ng programang Canal Live, isang crime show na walang preno, walang filter at walang awa. Sa kanyang programa, makikita ang mga sariwang bangkay sa kalsada, umiiyak na mga pamilya, dugo ang eksena ng pamamaril at mga kriminal na hinuhusgahan niya live on air. Walang blur, walang censorship. Para sa maraming mahihirap sa Manaus, si Wallace ang tinig na hindi kayang ibigay ng gobyerno. Pero sa likod ng kamera, may unti-unting nabubuong tanong. Hindi lang TV host si Wallace Souza, isa rin siyang dating pulis at kalaunan ay nahalal bilang mambabatas sa Amazonas. Sa kanyang show, palagi niyang sinisisi ang mga pulis na umano'y tamad, ang gobyernong ani ay bulok, at ang sistemang hindi raw gumagana. Ginamit niya ang galit ng publiko at ginawang political power. Habang tumataas ang rating ng Canal Live, mas tumitindi ang karahasan sa kanyang mga episode at doon napansin ng mga otoridad ang isang kakaiba. Habang patok sa masa ang Canal Live, ang otoridad naman ay may napapansin na hindi pangkaraniwan. Sa maraming krimen, nauuna ang camera crew bago ang pulis. Minsan, wala pang emergency call, tila alam na ni Wallace kung saan mangyayari ang susunod na krimen. Hindi ito normal sa journalism. Sa investigasyon ng otoridad, nang tanungin nila ang mga journalist na nagko-cover ay kung bakit alam nila ang pagkakakilanlan ng mga biktima. Tunay ngang nakakapagtaka na bakit alam agad ang taas, edad, kasarian at pangalan ng biktima. Nakararating pa lamang ng otoridad upang imbestigahan ang pangyayari. Sa mga journalist na nagko-cover ng mga pangyayari, ay iisang tao lamang ang kanilang binabanggit na nagbibigay sa kanila ng impormasyon. Ito ay si Wallace Souza. Dito nagsimulang umusbong ang tanong, paano niya laging alam? Sa isang hiwalay na police operation, may isang lalaking naaresto. Ang pangalan niya ay Moacir George Pessoa da Costa, mas kilala sa kalye bilang Moa George. Ayon sa pulisya, si Moa ay dating pulis, naging gunman or hitman, konektado sa targeted killing sa Manaus. Hindi siya media, hindi siya politiko, isa siyang taong nasa ilalim ng sistema ng karahasan. At nang siya'y mahuli, nagpasya siyang magsalita. Ayon sa testimonya ni Moa, hindi raw random ang pagpatay. May eksaktong oras, malinaw na target, at piling lokasyon. May mga krimeng kailangan mangyari sa pampublikong lugar. Bakit? Dahil ayon sa kanya, may mga pagpatay na kailangang makita. Sa kanyang salaysay, may mga pagkakataong alam na raw nila kung aling krimen ang lalabas sa TV, kahit hindi pa ito nangyayari. Dito unang lumitaw ang apelidong Souza. Ito ay madiing itinatanggi ng pamilyang Souza. Ayon kay Wallace ito ay kagagawan lamang ng kanyang mga kalaban sa politika o mga taong natapakan niya para ipaglaban ang hustisya ng may hirap. Itinatanggi niya rin na kilala niya si Moa. Wala silang ugnayan. Ngunit, may larawan na lumabas na magkasama sila sa isang swimming pool na mukhang close ang dalawa. Ang mga tao ay tila nalilito, hindi alam ang paniniwalaan. Walang testimonya na direktang kinausap ni Moa si Wallace, pero ayon sa kanya, may middleman, isang taong kumokontak sa mga gunman, naglalabas ng bayad, at nagsisigurong maiko-cover ang krimen. Ang pangalan na itinuro ay Rafael Souza, anak ni Wallace Souza. Sino si Rafael Souza? Si Rafael Souza ay hindi TV host, hindi politiko.
Ngunit ayon sa korte, siya raw ang tagapamagitan, siya ang nag-uugnay sa hitman at operasyon, at siya ang koneksyon ng krimen sa media exposure. Sa raid sa kanyang bahay, nakumpiska ang baril, bala at mga listahan na ayon sa otoridad ay matibay na ebidensya na nagtuturo kay Rafael Zuza na may kinalaman siya sa mga nakaraang krimen na itinuturo ni MOA. Si Rafael Zuza ay napatunayang nagkasala sa kasong homicide, drug trafficking, illegal possession of firearm. Sa kabuuan ay hinatulan ng 17 years and 9 days na pagkakakulong. Ito ang pinakamalakas na legal na ebidensya sa buong kaso ng pamilya Zuza. Ayon sa aking pananaliksik ay nakalaya na ito noong January ng nakaraang taong 2024 sa pamamagitan ng pardon. Nakapag-serve siya ng more than 15 years sa kulungan. Matapos ang testimonya ni MOA, tinanggal ang political immunity ni Wallace. Sinampahan siya ng kaso, murder, drug trafficking, organized crime. Ngunit walang recorded order, walang written instruction, walang direktang ebidensya, puro testimonya, puro pattern. At bago pa man makapaglabas ng hatol ang korte, noong 2010, pumanaw si Wallace Zuza sa atake sa puso. Dahil dito, walang conviction, walang acquittal, walang verdict. Sa mata ng batas, inosente siya hanggang sa kanyang kamatayan. Pero sa mata ng publiko, ang tanong ay nananatili. Kung nagtatanong kayo ano nang nangyari kay MOA, nagkaroon ng marahas na riot sa kulungan kung saan nakakulong din si MOA George. Isa ito sa pinakamadugong riot sa kasaysayan ng rehiyon. Maraming namatay, maraming mga pinugutan, at ang pinakamagimbal, si MOA George ay sinunog ng buhay. Ayon sa investigasyon, ito ay labanan ng dalawang gang na First at North Command noong araw ng pagpasok ng taong 2017. Pangunahing testigo, tuluyang natahimik. Sa mundo ng telebisyon, ang katotohanan ay pwedeng i-edit. Pero sa tunay na buhay, may mga kwentong hindi kailanman mabubura. Kayo, ano ang masasabi niyo sa kwento natin? Sa tingin niyo ba may sala si Wallace Zuza? Maaaring mag-iwan ng opinion sa comment section at story na gusto nyong i-cover ko at huwag din kalimutan i-like, i-subscribe at pindutin ang bell ng channel na to para sa mga bagong kwentong aking ihahatid sa inyo. Ito ang 10 o'clock stories hanggang sa susunod na 10:00. Maraming salamat po.